Una sa lahat, Pilipinong big-time sex trafficker arestado matapos ang 3 taong pagtatago sa Dubai. Ang modus ng suspect, pinapagtalik online ng mga bata at binibenta sa mga foreigner ang malalaswang video. Ang iba pang detalye ng balitang yan, abangan. Magandang gabi Pilipinas sa Frontline Tonight. Mga batang babaeng biktima umano ng pang-aabuso ni Apollo Kibuloy, may schedule daw kung kailan sila hahalayin ng pastor base po sa kanilang salaysay sa PNP. Pinabulaan naman yan ng kampo ni Kibuloy. Opisyal ng Bucor, kinumpirmang tinawagan siya noon ni dating Pangulong Duterte para i-congrats siya sa pagpatay sa 3 Chinese drug convicts. Pangulong Bongbong Marcos, tinuwanan lamang ang usap-usapang nag-resign na si Defense Secretary Gilbert Chodoro. Fake news. Yan. Matapos tapyasan ng Kamara ang budget ng Office of the Vice President sa Senado, malabo naman daw nilang i-zero ang pondo ni VP Sara. Bagyong tatawaging Ferdy, papasok na bukas sa Philippine Area of Responsibility at lalo pang hahatake ng habagat. Mga uulaning lugar alamin. At sa Showbiz Tonight, Taylor Swift napantay na raw ang record ni Beyonce for most lifetime honors sa MTV Video Music Awards. Iba't ibang batang babae kada araw ang minomolestya umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Ayon po yan sa mga bagong lumantad na biktima raw ng self-proclaimed appointed Son of God. Pero git ang kampo ni Kibuloy, gawa-gawa lamang ang mga akusasyon. Nasa frontline na balitang yan, Brian Castillo. Pang-aabuso sa ngalan ng pananampalataya. Yan daw ang sinapit ng ilang babaeng minor de edad sa kamay mismo ng tinitingala nilang leader na si Pastor Apollo Kibuloy. Una nang sinabi ng PNP kahapon na lumutang ang ilan sa mga biktima sa kasagsagan ng operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City. Kwento raw ng mga biktima, kabilang sila sa tinatawag na pastorals o yung mga babaeng nasa inner circle ni Kibuloy. Ilan sa kanila nasa edad 12 pa lang noon. Kanina ilang pang bagong detalye ang inilabas ng PNP na galing daw mismo sa mga biktima. Lumalabas na may scheduling umano ang mga batang babae na dumaraan sa kamay ng pastor. Itong particular na bata na to, ikaw ay pang Lunes, ikaw ay pang Tuesday, ikaw ay pang Wednesday, at paulit-ulit pagkatapos gamitin di umano ni Pastor Kibuloy itong mga bata. Ang sinasabi sa kanila ay they are still pure. Intact pa rin yung kanilang pagkababae dahil ang nakipagtalik sa kanila ay Espiritu ng Diyos. Ang higit daw na nakababahala, tila alam ng ilang mga magulang na miyembro ng KOJC ang nangyayari. Ang isang sinasabi is Diyos ang kanilang pinagsisilbihan at kung ano man yung gagawin nila ay yun yung parang kanilang passes to heaven. For a parent to allow this, I don't know kung bakit nagagawa ng isang magulang i-offer yung anak nila in the name of faith. Para raw mapatahimik ang mga biktima, tinatakot umano sila na may angels of death daw na tutugis sa kanila. Hindi natin alam kung ito bang angels of death ay literally mga sinasabing mga goons nila Kibuloy or just a figurative speech na sinasabi para takutin ang mga bata. Umaasa ang mga otoridad na magkakaroon ng sapat na lakas ng loob ang mga biktima para mapatibay ang kaso laban sa pastor. Sagot naman ang kampo ni Kibuloy, peke at gawa-gawa lang ang mga dagdag na alegasyon ng sexual abuse. Hindi totoo yan. So, kilala ko si pastor hindi lang bilang abogado but bilang kaibigan. Mabait si pastor, very humble. Hindi mangyayari yung mga pinagsasabi ng mga allegation. I'm sure peke lahat yun. Itinanggi rin ng abogado ni Kibuloy na mayroon siyang private army. Samantala, umaasa naman ang legal team ni Kibuloy na magpapasya na ang korte sa hiling nilang mailipat sa kustudiya ng AFP ang pastor. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5.
Umamin ang dating warden ng Davao Penal Farm na tumawag daw sa kanya si dating Pangulong Rodrigo Duterte para i-congratulate siya sa pagpaslang sa 3 Chinese drug convicts. Na cite in contempt naman ng dating opisyal ng PCSO dahil sa pag-iwas sa mga tanong ng Quad Committee. Nasa frontline na balitang yan, si Brian Basa. Humarap sa pagdinig ng House Quad Committee ang dating hepe ng Davao Prison and Penal Farm na si Bureau of Corrections Senior Superintendent Gerardo Padilla. Kinumpirma niya ang pahayag ng PDL na si Leopoldo Tan na tumawag sa kanya ang isang kaboses ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para i-congratulate siya sa nangyaring pamamaslang sa 3 Chinese drug convicts sa Davao Prison and Penal Farm noong 2016. Itinanggi ito noon ni Padilla. Napilitan lang daw siyang magsinungaling noon dahil sa takot sa kanyang seguridad at ng kanyang pamilya. Tumawag sa akin ay ayon sa boses ay dating President Rodrigo Roa Duterte at sinabing congrats Superintendent Padilla. Job well done, pero grabe yung ginawang dinuguan. Matatanda ang sinabi rin noon ni Padilla na si dating CIDG Central Visayas Officer at PCSO General Manager Royina Garma ang nag-utos sa kanya sa telepono na palampasin na lang niya ang mangyayaring operasyon sa kulungan. Pero pinasinungalingan niya ni Garma na dumalo rin sa pagdinig. Hindi raw nangyari ang ganitong pag-uusap. He lied on the first hearing. The second hearing, because he was detained, might be he realized that sa kanya lahat ang siyang may kasalanan. He need a fall guy. And it's easy to just blend on the facts presented during the first hearing, and it's easy to say he feared his life. In the same way that he said he feared his life because of you. Hindi po ako nakakatakot, Mr. Chair. Perception lang nila yun, pero hindi po ako nakakatakot. Para magkaalaman, nagmosyon ang isang mambabatas na hilingin sa National Telecommunications Commission o NTC na makuha sa mga telco ang records ng sinasabing phone calls noong 2016. Inamin naman ni Garma na karelasyon niya si SPO4 Arthur Narsolis. Si Narsolis ang nag-utos di umanong patayin ang 3 dayuhan. Matagal na siyang hindi sumisipot sa pagdinig at pinaaaresto na ng Kamara. Na-question din ang 6 na beses na pag-alis sa bansa ni Garma ngayong taon. Katwiran niya, pinsan niya ang sponsor niya. Pero umatras siya sa hamong ipasilip ang kanyang bank accounts. Natanong din si Garma kung gaano siyang kalapit kay Digong. Matapos kasing magretiro bilang police colonel noong June 2019, na-appoint agad siya bilang general manager ng PCSO noong Hulyo ng parehong taon. Are you close to the President? Mr. Chair, I'm not close. I was fired. Okay. Okay. Nag-floating pa nga So, po ako during his Huwag time. mo, anong floating during this time? Yes, Mr. Chair. 15 6 months. days lang na nag-retire ka, nag-PCSO chairman ka, for all those qualified, sandali, for all those qualified applicants. Okay. Ang dami po na qualified. Why you? Why you? For me, Mr. Chair, I don't feel close and special. Okay, now, Mr. you're lying. Chair. Dito na nagmosyon si Abang Lingkod Party List Representative Joseph Paduano na ipasight in contempt si Garma. I move to cite in contempt Ms. Garma for lying and evading questions. Napaluhan na lang si Garma dahil sa contempt order. Nakatakdang i-detain si Garma sa Kamara pagkatapos ng pagdinig ngayong gabi. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Muling na cite in contempt ang Quad Committee ng Kamara si dating presidential spokesman Harry Roque. Hindi dumalo sa pagdinig si Roque pero hiningi ng mga kongresista ang kanyang income tax return, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN at mga business transactions ng kanyang kumpanya. Ito'y para makita raw nila ang koneksyon ni Roque sa Pogo pero hindi ito isinumite ni Roque. Pinagutos ng Quad Committee na i-detain siya sa Kamara hanggat hindi na ibibigay ang mga dokumento. I move, Mr. Chair, that we hold Harry Roque in contempt, Attorney Harry Roque in contempt for refusing to submit the document subject of the subpoena duces tecum and of which he has manifested that he was going to submit to this committee.
Dudulog naman daw si Roque sa Korte Suprema para ireklamo ang muling pagpapakontempt sa kanya. Ang nangyayari dito sa Quadcom ay hindi investigasyon. Ito isang witch hunt. Ito isang kangaroo court. Mula nang binuo nila ito, ang kanilang pakay lang ay sirain ng mga Duterte at ang kanilang mga alyado. At ako na nga yung alyadong yun. No? Walang pagbabago sa gabinete ng kasalukuyang administrasyon. Yan po ang tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng anyay fake news tungkol sa umunoy pagbibitiw sa pwesto ni Defense Secretary Gilbert Teodoro. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Fake, 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 fake news. Yan. Yan ang sagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa bali-balitang magre-resign na raw sa kanyang gabinete si Defense Secretary Gibo Teodoro. Sinabi yan ng Pangulo matapos niyang pangunahan ang pamamahagi ng bigas sa Tayuda sa higit 1,000 mangingisda sa Navotas City na naapektuhan ng Manila Bay oil spill. Sa isang punto ng panayam kay PBBM, tinawanan pa ng Pangulo ang issue. Wow. Talaga? May lumabas na balitang gano'n. Na nag-resign daw si Secretary Gilbert Teodoro. Talaga naman. Kaninang umaga, tinawagan daw agad ni Pangulong Marcos si Secretary Teodoro para magkalinawan. Tinawagan ko siya kaninang maaga-maga, magre-resign ka daw. Bakit? Sabi niya, bakit paalisin mo na ako? Sabi ko, bakit kita paalisin? Wala naman tayong problema. Hindi, yun ang lumabas na balita. Sabi niya, huwag natin papansinin. Sabi ko, pero kailangan natin sagutin. Natawa man si PBBM sa chismis ng pagbibitiw ni Teodoro, seryoso naman ang mga banat niya sa mga nagpapakalat ng fake news. Ito mga desperado, nag-iimbento na lang ng istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Bagamat walang pinangalanan si PBBM, pinaalalahanan niya ang publiko na maging mapanuri at maingat sa mga nababasa online. Huwag daw agad maniwala kung wala itong pruweba. Sakali mang magkaroon ng pagbabago sa gabinete ng Administrasyong Marcos, mismong ang gobyerno raw ang mag-aanunsyo nito. Hindi sila ang mag-a-announce, walang alam yan. Kami ang mag-a-announce. Sa kasalukuyan, ngayong araw ito, walang pagbabago. We have the advantage. We know the truth. So we will give it to you as soon as we can and as quickly as we can so that people understand what is going on. Wag po kayo ngayon. Sinigundahan din ng Department of National Defense ang pahayag ni PBBM. Nakafocus daw si Secretary Teodoro at ang DND sa pagpapalakas ng kakayahan ng bansa para protektahan ang ating teritoryo at soberanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mahigit 1 bilyong pisong nirekomenda ng Kamara na tapyasin sa hinihinging pondo ng opisina ni VP Sara Duterte. Ginit naman ng isang senador na malabong ma-zero budget sa kanila ang OVP. Nasa frontline ng balitang yan, Marian Enriquez. Dahil bigong ipagtanggol ni Vice President Sara Duterte ang panukalang pondo ng kanyang opisina matapos hindi sumipot sa huling budget hearing, inirekomenda ng House Committee on Appropriations na bawasan ang hinihinging pondo ng Office of the Vice President para sa 2025. Mula sa higit 2 bilyong piso na orihinal na panukalang pondo, tinapyasan ito ng halos 1.3 billion pesos at ang natira, higit 733 million pesos. Kabilang sa binawasan ng pondo ang supplies, personal services para sa consultants, financial assistance, rent o lease expenses at utility expenses. Ililipat ang pondo sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o IX program ng Department of Social Welfare and Development, pati na sa Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients program ng Department of Health. Ayon kay House Committee on Appropriations Senior Vice Chair Stella Kingbo, binawasan nila ang pondo dahil napakaraming opisina at tila nauulit lang ang programa. Mababa rin naman daw ang utilization rate o maraming natirang pondo mula sa social programs ng OVP at nagkaproblema pa sa pagpapatupad ng mga ito. Napakaraming social programs na ini-implement, tila redundant. It doesn't mean na
mababawasan ang kanyang pagtulong, ang pagtulong ng OVP. Ang sinasabi lang po natin is ililipat lang natin doon sa mga ahensya na yan at pwede nang kunin ng OVP ang allocation nila doon mismo sa DSWD at DOH, katulad po ng ginagawa ng Congress at ng Senate. Sa pagtapyas sa proposed budget, isa sa mga maapektuhan ang nasa 10 satellite offices at 2 extension offices ng OVP kung saan umaabot sa 53 million pesos ang kanilang alokasyon sa gastos sa upa. Minabuti po naming balik po siya sa levels ng 2022 na kung saan ang Vice President natin noon only maintained a single office. Pwede pa rin naman daw tumanggap ng mga donasyon ang OVP, pero kung galing sa foreign government, kailangang dumaan muna ito for clearance sa Office of the President. Paglilinaw naman ng House Appropriations Committee, hindi pa ito final. Sasalang pa kasi ito sa amendment sa plenaryo at oras maaprubahan ang General Appropriations Bill, ipadadala ito sa Senado. Matapos naman aprubahan ang budget bill sa Senado, magkoconvene ang lower at upper house sa isang bicameral conference committee. Pagkatapos naman ng BICAM, magkakaroon ng ratification sa Kamara at Senado saka ipadadala kay Pangulong Bongbong Marcos para lagdaan. Maaaring magdito si PBBM sa line item basis. Sa dami ng pagdadaanan bago maaprubahan ng Pangulo, ayon kay Kimbo, patunay lang ito na hindi lang 2 tao ang kumukontrol sa pondo. Taliwas sa akusasyon ni VP Sara na sina House Speaker Martin Romualdez at Congressman Saldico ang kumukontrol sa budget. Malinaw po na napakarami pong tao na involved dito po sa pag-aproba ng budget. Hindi lang po 2 tao. Tumangging magbigay ng reaksyon si VP Sara tungkol sa pagtatapyas ng Kamara sa pondo ng OVP. Pero una nang nanindigan ang bise na kahit 0 pa ang budget, handa pa rin siyang magtrabaho para sa bansa. Handa kami, handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Ayon naman kay Senator Win Gatchalian, malabong ma-zero budget sa Senado ang OVP. Kawawa naman daw kasi ang mga empleyado na kailangang pasahurin at bigyan ng benepisyo. Yan ang effect kung isi-zero budget nila. Even the Vice President deserves a salary. Lahat naman tayo nagtatrabaho sa gobyerno, karapat-dapat naman na merong sweldo. Ayon naman kay Senate President Cheese Escudero, ongoing pa ang budget process. Ayaw niya raw pangunahan ang Kamara at Senado. Pero may kapangyarihan naman daw talaga ang Kamara na gawing 0 budget ang OVP. Pero hindi pa raw ito nangyayari sa kasaysayan. Hangad daw ni Escudero na magkaayos na ang Kamara at si VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, umano'y mass grave sa loob ng Porac Pogo Hub kung saan daw nakalibing ang mga pinatay na dayuhan balak hukayin ng PAOK. Mga taga Canlaon City required ang magsuot ng face mask dahil sa patuloy na pag-alboroto ng bulkan. At isang lalaki sa Quezon City arestado matapos ilako sa social media ang anak niyang sanggol sa halagang 50,000 pesos. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Balak hukayin ng mga otoridad ang umunoy mass grave sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Diyan hinihinalang inilibing ang mga dayuhang tinorture daw at pinatay. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Sa niraid na ekta-ektaryang Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga, may ilang bahagi raw ng compound na ginawang libingan ng mga dayuhan. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, may mga testigo raw na lumapit sa kanila at nagsabing may mga nilibing na bangkay ng foreigners na pinatay sa loob mismo ng niraid na Pogo Hub. Humihingi na ng search warrant sa korte ang PAOK para maghukay sa sinasabing burial sites. Nagigipag-ugnayan na rin daw sila sa mga embahada ng China at Vietnam para alamin kung may mga ulat sila ng missing persons. Sa listahang ito, ibabangga ang mga madidiskubring bangkay sa Porac Pogo Hub.
We will be applying for a court order para ma-exhume yung mga bodies kung meron man doon sa mga tinuro nilang sites. Ayon kay Senator Win Gatchalian, nanggaling mismo sa mga biktimang nailigtas sa Lucky South 99 na may ilan sa kasamahan nila ang pinatay. Kaya malaki raw ang posibilidad na mayroong ngang inilibing sa loob ng naturang Pogo Hub. Nakita naman natin yung torture na nangyari doon sa pictures. And hallmark yan ng mga Pogo Hubs na nagto-torture. So possible na merong namatay doon. Pagtapatay ka, babaong ka nilang nila, tapon yung passport, wala na. Missing ka na kaagad. Naghain na raw ng reklamo sa Department of Justice ang ilang biktima ng torture laban sa dalawang Chinese managers ng Lucky South 99. Ngayong araw, inirekomenda ng DOJ ang pagsasampa ng kasong qualified human trafficking at kidnapping for ransom laban sa dalawang managers ng Porac Pogo Hub na sina Shinren Go at Jiang Shiguang. Ang mga nagreklamo raw ay dalawang Chinese na nakaranas ng torture at nasagip ng irid ang Lucky South 99. Ang isa sa complainants, nakaposas pa ang kamay sa bed frame nang tumakas palabas ng Pogo Hub noon. Kasalukuyang nasa kustodiya ng PAOK ang mga akusado. Kailangan muna nilang tapusin ang paglilitis at sintensya sa kanila kung makonvict sa kaso bago harapin ang nakaambang deportation case laban sa kanila. Lumipat dito, nagdala ng lagim. Kaya nga, iyan ang isang dahilan kung bakit nangayaw na ang Pangulo sa Pogo. Kasi kasama na yung social ills at kaya itong criminal, itong criminal aspect na hindi talaga katanggap-tanggap sa atin. Remember, wala pa tayo sa investigation ng mass grave sa Pampanga. Iyon ay i-undertake pa natin. Dahil sa Pogo ban, pinangangambahan ngayon ng mga otoridad na posibleng lumipat lang sa e-gaming operations ang mga Pogo. Tinalakay yan sa pagdinig ng Senado kanina kaugnay ng panukalang anti-online gambling. Ayon sa National Bureau of Investigation, hindi kasi nalalayo ang setup ng Pogo sa e-gaming. Ang pagkakaiba lang daw ay mga Pilipino ang empleyado ng e-gaming at ang mga taya galing din dito sa bansa. Parehas naman po ang setup niyan. The only thing na nagde-develop po ay dahil po ngayon meron na po tayong mga digital banking platforms which make it easier for money transfers. So it is also possible for this kind of operations, itong mga Pogo operators natin, to shift into domestic e-gaming. Kaya giit ni Gatchalian, dapat pang pagtibayin ang regulasyon sa e-gaming. May mga regulatory weaknesses dito sa e-gaming. Dahil mawawala ang kita ng PAGCOR at ng BIR, yung e-gaming naman lumalaki siya. At nakita ko in the last 3 years, ang laki ng linaki niya, almost more than 100%. So, in other words, napalitan ng e-gaming yung kita ng Pogo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Naghain ng counter-affidavit ang kampo ni dating Bamban Mayor Alice Go kaugnay ng misrepresentation case ng COMELEC. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, ang abogado ni Go ang nagatid ng dokumento ngayong araw. Kasalukuyan nakakulong ang sinibak na alkalde sa PNP Detention Center sa Campo Crame. Nagugat ang kasong misrepresentation nang mag-match ang fingerprint ni Alice Go sa fingerprint ng Chinese na si Go Waping. Sa counter-affidavit, sinabi ng kampo ni Go na kulang sa authentication at comparative exam ang findings ng NBI. Ngayong araw ang deadline ng pagsumite ng dating alkalde ng kanyang counter-affidavit. Just the other day, for your information, at least five candidates, former candidates, were recommended by the law department to be charged with misrepresentation. So gusto kong patunayan, hindi po tayo nagsisingle out kay Mayor Alice Gulang. Mga kapatid, bukas ang hapon, posibleng nasa Philippine Area of Responsibility na ang severe tropical storm na may international name na Bebingka. Huli po itong namataang 1,885 km silangan ng Northern Luzon. Ayon po sa Pag-asa, nagpapaulan sa Hilagang Luzon ang trough or extension nito. Pahilagang kanluran ang galaw niyan, nasasaglit lang bukas sa northeastern par at lalabas din po sa Sabado. Bukas din, posibleng lumakas pa yan at maging isa ng ganap na typhoon na tatawaging Bagyong Ferdy.
Kaya naman lalo pa nitong hahatakin ng habagat. Ibig pong sabihin, mas lalakas pa ang ulan hanggang sa weekend sa Mimaropa, Western Visayas, Negros Island, Zamboanga Peninsula at sa Barm. Uulan din bukas ng hapon sa natitirang lugar sa Luzon, kabilang po ang Metro Manila. Kanina nga, binaha ang bayan ng Zamboanguita sa Negros Oriental dahil sa walang tigil na ulan. Ayon pa sa Metro Weather, sa susunod na linggo ay may posible na namang mabuong bagyo sa silangan ng Luzon. Tatawagin po yung bagyong Hener na posibleng palakasin muli ang habagat. Required na po ang pagsusuot ng face mask sa Canlaon City sa Negros Oriental dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Makakatulong po yan para hindi malanghap ang asupre na binubuga ng bulkan. Delikado po yan lalo sa mga may hika at may sakit sa baga. Bukod po dyan, nagpatupad na rin po ng curfew sa lungsod. Bawal lumabas ang mga menor de edad mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. Meron din pong liquor ban. Sa huling datos ng PHIVOLCS, bahagyang bumaba sa higit 10,000 toneladang asupre ang binubuga ng Canlaon sa nakalipas na magdamag. Habang halos 80 naman ang naitalang volcanic earthquakes. Sa ngayon, natili sa alert level 2 ang bulkan at pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ito. Pero ayon sa PHIVOLCS, posible po itong iakyat anumang oras sa alert level 3 kung saan kailangan ng ilikas sa mga residente na nasa 6-kilometer radius ng bulkan. Susunod, Pilipinong sex trafficker na mga bata na aresto na matapos magtago sa Dubai. Sanggol, inilako ng sarili niyang ama sa halagang 50,000 pesos. Taylor Swift pa-shoutout pa sa kanyang boyfriend sa MTV Video Music Awards. Tutong lamang kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado at nabalik na sa bansa ang wanted na Pilipinong sex trafficker na nagtago sa Dubai. Ang suspect, nagbebenta umano sa mga dayuhan ng malalaswang video ng mga menor de edad. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa pag-uwi ni DILG Secretary Benhur Abalos mula sa kanyang official visit sa Interior Minister ng Dubai sa United Arab Emirates, kasama niya ang lalaking umani big-time child sex trafficker na matagal nang pinaghahanap sa Dubai. Iniharap kanina sa isang press con ang suspect na si Teddy J. Mejia. Ayon kay Abalos, wanted si Mejia sa mga kasong child sexual exploitation at pagbebenta ng mga exploitation materials online. Dati na rin siyang naharap sa mga kasong child abuse at paglabag sa Photo and Video Voyeurism Act dito sa Pilipinas noong 2014 at 2015. Nakalaya siya pero bumalik din umano sa dating gawain taong 2021 nang tumakas siya ng bansa at nagtago sa Dubai. Kahit nasa Dubai na, patuloy raw ang pambibiktima ng suspect sa mga bata. Ang kanyang modus, mang-engganyo ng mga bata na gumawa ng video ng pakikipagtalik online kapalit ng salapi. Karamihan sa mga biktima, mga batang siyam hanggang 10 taong gulang. Pinoprofile niya yung mga bata. Yung mga batang loner, mga batang matatalino. Isipin mo, 9 years old, 10, 11. Musmus na musmus siya. Pagka-profile niya, iki-clickbait niya, magbibigay siya ng 500. Tinatakot din daw ni Mejia ang mga bata na ikakalat ang malalaswang nilang video kung hindi sila susunod sa gusto niya. Ibinibenta niya ang malalaswang video sa mga foreigner sa pamamagitan ng mga messaging app. Online payment ang sistema ng bayaran sa malalaswang videong inilalako ni Mejia. Nakareceive kami ng information sa aming helpline. Doon sa helpline ang binigay lang na information is yung channel niya at GCash kung saan nagpapadala. Ang channel po ay public. Nakikita po doon yung mga nude pictures ng bata. And then, after noon, aming inimbestigahan, yung premium may bayad. Doon namin nalaman na may 111 plus tayo na victims. During the process, meron kami ng rescue. 22 sa mga batang na biktima ni Mejia ay nasagip noong September 9 mula sa iba't ibang probinsya sa bansa gaya ng Nueva Vizcaya,
Quirino, Cavite, Bulacan at La Union. Bahagi raw si Mejia ng malaking sindikato na nambibiktima ng mga bata sa bansa. Hindi nagbigay ng pahayag si Mejia. Dinala siya sa custodial facility ng Camp Crame sa Quezon City. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Timbog ang isang lalaki sa Quezon City na nagbenta ng sarili niyang anak na sanggol sa social media sa halagang 50,000 pesos. Nasa Frontline na balitang yan si Elaine Fulencio. Nagpupumiglas pa ang 28 anyos si alias Wesley ng palibutan ng mga ahente ng NBI Special Task Force sa Quezon City. Inaresto si Wesley dahil sa pagbebenta ng 11 buwang gulang niyang sanggol na anak online. May nagtimbre daw si NBI na ipinost at inilako ng sospek ang kanyang anak sa isang private group sa social media sa halagang 50,000 pesos. Nang makumpirma ito ng mga otoridad ay ikinasa na nila ang entrapment operation. Paliwanag naman ng sospek, iniwan siya ng nanay ng sanggol kaya napilitan siyang ibenta ito. Wala rin daw siyang trabaho na pangtustos sa bata. Sa puwerte niya, gusto niya kasing magsimula ulit. Iniwan na kasi siya nung nanay ng bata and kumbaga fresh start. So, nahihirapan din siya kasi siya yung nag-aalaga. Kaya naisipan niyang ibenta na lang sa Facebook itong anak niya. Muli namang nagbabala ang otoridad sa publiko na dapat dumaan sa legal na proseso ang planong pagpapaampon, lalo't posibleng mapahamak ang bata. Sinampahan na ng reklamong child trafficking at resisting arrest ang sospek. Nasa kustodiya na ng DSWD ang nasagip na sanggol. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Muling pinanindigan ng gobyerno ng Pilipinas ang ating karapatan sa Escoda Shoal matapos na manawagan ng China na alisin na natin ang mga barko sa naturang teritoryo. Ginit po yan ni Foreign Affairs Undersecretary Maria Teresa Lazaro sa sinagawang bilateral consultation mechanism sa Beijing. Ayon sa ating Department of Foreign Affairs, naging prangka at tapat ang dialogo. Bagamat walang nangyaring kasunduan tungkol sa issue sa Escoda Shoal, nagkasundo naman ang magkabilang panig na ipagpatuloy ang mga diskusyon tungkol sa hotline mechanisms, pati na sa koordinasyon ng mga Coast Guard ng dalawang bansa, gayon din sa maritime, scientific, and technological cooperation. Ininspeksyon ng COMELEC ang mga gagamiting automated counting machines sa 2025 midterm elections. May mga nakitang diferensya sa unang batch ng mga makina. Nasa frontline na balitang yan, Mon Gualvez. Mula sa pag-scan ng balota, pagpindot sa touchscreen, hanggang sa pakikinig kung may audio tunog na lumalabas. Masusing ininspeksyon ng mga kawani ng Meru at COMELEC ang mga automated counting machines o ACM na gagamitin para sa 2025 midterm elections. Sumalang sa tinatawag na hardware acceptance test ang mga makina para matiyak na maayos ang kondisyon ng bawat ACM mula South Korea. We have to adopt the highest quality standard kasi we deserve no less. Value for money yan eh. Ganong inaakusahan na medyo parang mahal daw. Isipin nyo, nag-hardware acceptance tayo sa mga gamit na renta lang. And yet, ang standard natin ay parang bumibili ka ng makina. Binigyang diin ng COMELEC na mas praktikal na rentahan na lang ang mga makina. Kasi kung binili natin, baka after 2 elections hindi na naman magagamit, di impact na naman. At least ito, pagkatapos gamitin, balik natin sa kanila, sa provider. Bahala na sila kung saan nila gagamitin yung mga makinang yan. Kasama rin nag-ikot sa warehouse ang mga tauhan ng election watchdog na Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV. Aminado ang COMELEC, may ilang minor defect o hindi gumaganang feature silang napuna sa unang batch ng mga ACM. Kung tutuusin, mahina lang yung audio, nireject na. Ang rule kasi is, pagka isa sa mga components ay hindi gumana, yung buong machine ang binabaliwala. So technically, dapat yung buong machine ang papalitan. Sa ngayon, 27,500 units ng ACM na ang dumating sa bansa mula sa 110,000 units na kakailanganin. Nasa 1,200 hanggang 1,400 na automated counting machines ang target na ma-check o ma-inspeksyon ng mga tauhan ng Meru at ng COMELEC kada araw. Ibig sabihin, aabot ng nasa 4 hanggang 5 buwan para makumpleto nilang ma-inspeksyon ang lahat ng 110,000 units ng ACM. Pati ang laboratory test ipinasilip ng COMELEC. Dito sinusuri kung nasunod ang customization sa mga makina at ang configuration nito. Precinct specific kasi ang mangyayari sa mga balota. Ibig sabihin, hindi pwedeng magamit ang balota sa hindi nito presinto.
Sinisiguro rin ng ahensya na mahigpit ang seguridad para maiwasan ang dayaan. Kahit makuha nung kung sino man yan, hindi nila kayang buksan yung data. Makuha nila yung package, hindi nila kayang buksan because it's encrypted, it's digitally signed. And those data, once na na-transmit dun sa upper CCS, it gets validated kung legit. Kada probinsya na rin may repair hub sakali may papalyang ACM kumpara noon na kada rehiyon lamang. Paniniguro ng Meru, magiging glitch-free ang mga ide-deliver nilang makina. When they arrive here, we also go through another round of HAT here and stress test here. So we're very confident that we're going to deliver something good for the people. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Showbiz tonight na tayo. Hindi lang big winner si Taylor Swift sa 2024 MTV Video Music Awards, may bago rin siyang record matapos siyang humakot ng 7 parangal. Nagpasiklab din sa kanilang performances sina Katy Perry, Eminem at Lisa. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. The VMA goes to Taylor Swift! Bow down to the Queen! Humakot na naman ang parangal si Taylor Swift sa kakatapos lang na 40th MTV Video Music Awards. 7 awards yan kabilang ang Artist of the Year. Wagi rin si Tay-Tay at Post Malone ng Best Collaboration, Best Summer Song, Best Direction, at Best Editing dahil sa music video nila na Fortnite. Paano ba naman? Inspired si Taylor sa boyfriend niya si Travis Kelce na shinout-out pa niya sa kanyang acceptance speech. Something that I'll always remember is that when I would finish a take and I'd say cut and we'd be done with that take, I would always just hear like someone like cheering and like woo like from across the studio where we were shooting it, and that one person was my boyfriend Travis. Sa kabuuan, may 30 wins si Taylor sa VMA, kaya kapantay niya na si Beyonce sa most lifetime honors. Si Tay-Tay na rin ang first ever artist na nanalo ng Video of the Year ng 5 beses. Take 2 awards naman ang napanalunan ng rappers na sina Eminem at Megan Thee Stallion. Speaking of Eminem, pasabog din ang kanyang performance sa opening ng VMAs. Highlight din ang hot performance si K-pop superstar Lisa. Wagi ang Blackpink member ng Best K-pop dahil sa kantang Rockstar. Nag-work naman ang Good Luck Baby Chapel Rowan dahil siya ang itinanghal na Best New Artist. Deserve! Habang si Sabrina Carpenter, pang out of this world sa kanyang Espresso performance na itinanghal na Song of the Year. Think about me every night, always, if that's me like this. Pero kung pasabog lang din ang pag-uusapan, make way for the one and only Katy Perry. Sa kanya ibinigay ang isang pinakamataas na award ng MTV sa isa pang artist, ang Video Vanguard Award. Give it up for our newest Video Vanguard, Catherine Hudson, Katy Perry. Thank you so much to MTV for believing in my weirdness from day one and for helping artists extend their worlds beyond a song. Something else. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, nakyat bahay sa Rodriguez Rizal, binugbog ang biktimang sumigaw at nakita sa kanyang pagnanakaw. At Chris Aquino, uuwi sa bansa sa gitna ng kanyang pinagdaraan ng sakit. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang isang rider na nag-akyat bahay sa Rodriguez Rizal. Nahuli ang suspect matapos niyang balikan ang naiwang t-shirt sa pinagnakawang bahay. Nasa Frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa pool sa CCTV ang pag-akyat ng lalaking nakaputing t-shirt sa bahay na yan sa Rodriguez Rizal nitong Martes.
Sumilit pa siya sa bintana at tumingin sa paligid saka pumasok. Hindi na nakunan ng CCTV pero kinuha raw ng lalaki ang wallet ng isang ginang na natutulog doon. Pero nagising daw ang biktimang si Imelda, di niya tunay na pangalan, at nagsisigaw nang makita ang lalaki sa kanilang kwarto. Dito na raw sinaktan ng magnanakaw ang ginang. Kaya po nung nagising yung biktima, pinagsusuntok niya po at tinakot. Then doon na rin po nagising yung witness natin na kasamahan ng biktima sa loob ng bahay. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita ang parehong lalaki na tumatakbo sa balkonahe. Wala na siyang suot na t-shirt pero may nakasampay na tela sa leeg niya. Lumambitin siya sa poste saka nagpadaos-dos para makababa. Saan naglakad sa kalsada na parang walang nangyari. Ayon sa mga pulis, nakilala ng biktima ang suspect na isang parcel delivery courier sa kanilang lugar. Sa araw-araw na pagdaan ng rider dito sa lugar na to para mag-deliver, tila na paghandaan na raw niya kung paano aakyatin ng bahay ng kanyang biktima. Umakyat siya sa poste ng ilaw at dumaan sa balkonahe para mapasok ang bahay ng biktima. Ilang oras lang matapos looban ng bahay, bumalik pa pala ang suspect para kaswal na magtanong na parang walang nangyari. Kung may nakita daw po ba kaming puting damit, sakto po nandito po kami sa labas. Sabi niya, nagtataka siya kung bakit daw po kami aligaga, ba't parang aligaga daw po kami. Sabi ko, ano yung damit, yung tatak, tao gama daw po. Tapos yun, sabi ko, kaya si Kuya Doc, sabi ko, Kuya Doc, tugma yung damit na kinukuha, yung naiwan sa taas. Bukod sa ginamit ng saplot, dalawa po kasi yung kanya damit na dala, yung yung may sapin. So, yung isa po, nadala niya pa rin pagtakas niya. Ma'am, dahil importante daw sa kanya yung t-shirt na yun, ma'am, dahil yun ay souvenir regalo po sa kanya. Dito na naaresto ang suspect na si alias Dex, 26 anyos. Itinanggi pa ng suspect ang bintang noong una pero umamin din kalaunan. Maharap siya sa kasong robbery. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Babalik na sa Pilipinas ang Queen of All Media na si Kris Aquino matapos sa pagpapagamot sa Amerika dahil sa kanyang autoimmune disease. Sa kanyang post sa Instagram, sinabi ni Kris na sasailalim siya sa ikalawang immunosuppressant infusion. Layo nitong pigilan ang immune system na atakihin ang sarili niyang katawan. Kailangan daw niya ang pananalig ng kanyang mga mahal sa buhay. Mas matindi na raw ang laban niya para protektahan ang kanyang vital organs. Nagpasalamat din siya sa natatanggap na malasakit at suporta. Mapapanood na sa bagong time slot ang TV5 game show na Will to Win. Simula sa September 16, araw ng Lunes, magsisimula ang programa mula alas 5 hanggang alas 6:30 ng gabi. Bukod sa bagong time slot, ibabalik ang game na Hep Hep Hooray! Madaragdagan din ang iba pang games para mas maraming manalo ng papremyo. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Thursday, mga kapatid! Ay, tapos pala tayo. Yes. Ayaw mo pa, Bok? Hindi, mahaba pa. Maaga pa, Maaga pa. We gotta go. Maraming salamat. Yan po ang 45 minuto pag-imas malagang headlines. Balta at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Mayan Los Baños, ako po si Ed Lingao. Magandang gabi.